Ipinagpalit sa 10 taong kasinungalingan ang bawat butil ng pawis nila sa ibang bansa. Ang milyon-milyong ipinadala para sa kanilang ina, na yon ay kumikinang na alahas sa katawan ng isang buhong na kamag-anak. Sa kanilang pagbabalik, isang malamig na tinig ang sumalubong. Wala na kayong babalikan! Ngunit sa isang iglap, ang testimonya ng isang tapat na kasambahay ang yayanig sa kanyang trono ng kasinungalingan. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon palang magsisimula ang tunay na pagtutuos. Paano babawiin ng 3 magkakapatid ang para sa kanila mula sa isang demonyong nag-aanyong anghel? Kinailangan kong bilhin. Kung hindi, matagal lang naremata ng bangko ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang ninyo. Ang mga salitang iyon, malumanay, ngunit may talim na sintalim ng patalim. Ang unang sumalubong sa 3 magkakapatid. Hindi ang yakap na kanilang inasahan sa loob ng 10 taon. Hindi ang matamis na ngiti ng isang inang sabik na sabik nang masilayan ang kanyang mga anak. Kundi ang tinig ni Imelda, ang kanilang tiyahin, na nakatayo sa mismong tarangkahan ng kanilang tahanan na tila siya ang reyna ng isang kahariang hindi kanya. Nananatiling nakabitin sa hangin ang masayang tawanan ni Liora, Crisanto at Javier, ilang sandali lamang ang nakalipas. Ang init ng araw sa Bulacan ay tila hindi makapantay sa init ng kanilang pananabik. Sa mga kamay ni Liora, hawak niya ang isang kahon na maingat na binalot sa mamahaling papel. Sa loob niyon ay isang shawl na gawa sa pinya, na personal niyang binordahan ng mga bulaklak ng sampagwita sa bawat sulok nito. Isang proyektong inabot ng ilang buwan sa mga gabing pagod siya mula sa trabaho. Ngunit ginawa niya para lamang mayakap ng kanyang ina ang isang piraso ng kanyang pagmamahal. Ngunit na yon, ang kahon ay tila pabigat ng pabigat sa kanyang mga kamay. Ang bawat gramo nito ay katumbas ng isang tuneladang pagkadurog. Ang hangin na kanina'y puno ng amoy ng pamilyar na mga bulaklak sa hardin ay biglang naging mabigat at mahirap lang hapin. Ang matayog na gate na bakal na dati simbolo ng kanilang mga pangarap ay ngayoy tila rehas ng isang kulungan. Mula sa kinatatayuan nila, kitang-kita sa itaas ng arko ang bagong pangalan na nakaukit sa tanso. Villa Imelda. Bumalik ang diwa ni Liora sa kasalukuyan nang magsalitang muli ang kanilang tiyahin. Mumiti ito, isang ngiting pilit na umaabot sa mga mata, ngunit hindi sa puso. I'm so sorry mga anak. Wika ni Imelda, ang kanyang boses ay dinisenyo upang maging puno ng awa. Hindi ko na kayo nakontak. Nagpalit na raw kayo ng mga numero. Sinubukan ko. Alam ng Diyos na sinubukan ko. Pero ang nanay ninyo, nag-iwan siya ng napakaraming utang. Halos araw-araw may naniningil dito. Napilitan akong magdesisyon para isalba ang danggal ng apelyido natin. Si Javier, ang abogado sa kanilang 3, ang unang nakabawi ng tinig. Tita, anong ibig niyong sabihin? Buwan-buwan kaming nagpapadala ng pera. Higit pa sa sapat para sa maintenance ng bahay at sa lahat ng pangangailangan ni nanay. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Imelda, isang pag-arte na perpektong-perpekto. Naglabas siya ng isang folder mula sa isang katulong na nakatayo sa kanyang likuran. Ito, sabi niya, iniaabot ang mga dokumento, mga bill ng ospital, mga utang sa kung kani-kanino. Hindi ko alam kung saan dinala ng nanay ninyo ang mga padala ninyo. Ang huling sinabi niya sa akin, sumama raw siya sa isang kaibigan sa probinsya. Pagkatapos noon, wala na akong balita. Binuklat ni Crisanto ang negosyante ang mga papel. Ang kanyang no ay kumunot sa paggalito. Ang mga resibo ay mukhang lehitimo, ngunit ang mga petsa ay hindi nagtutugma. Ang mga halaga ay sobra-sobrang pinalaki. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, isang kislap ang pumukaw sa atensyon ni Liora, ang hikaw na suot ni Imelda. Isang pares ng perlas na pinalilibutan ng maliliit na diamante na may disenyong bulaklak ng sampagwita. Ang eksaktong disenyong ipinagawa niya sa isang alahero sa Milan
bilang regalo para sa ika-69 na kaarawan ng ina noong nakaraang taon. Ipinadala niya ito kasama na isang sulat na puno ng pagmamahal. Ang hikaw na iyon, na dapat sana'y kumikinang sa tenga ng kanyang mahal na ina, ay buong pagmamalaking isinusuot na yon ng babaeng umangkin sa kanilang tahanan. Isang malamig na agos ng kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Liora. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang mga hindi nasasagot na tawag, ang mga sulat na walang tugon. Hindi ito kapabayaan. Ito ay isang kalkuladong plano. Tila nabasa ni Imelda ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang pamangkin. Mabilis siyang kumilos. At bago pa man ninyo isipin na ako ang masama dito? Malungkot niyang sabi at may kinuha mula sa bulsa ng kanyang eleganteng bestida. Isang lukot at maduming papel. Iniwan niya ito para sa inyo. Inabot niya ang sulat kay Liora, ngunit si Javier ang mabilis na kumuha nito. Binuksan niya ito at binasa ng malakas. Ang kanyang boses ay unti-unting humihina sa bawat salitang kanyang binibigkas. Ang sulat ay puno ng panunumbat. Sinasabi roon na sila'y mga anak na walang utang na loob, na kinalimutan na nila ang kanilang ina dahil sa yaman. Mas mabuti pang wala na silang babalikan dahil itinakwil na sila. Gumuho ang mundo ni Crisanto. Napayuko siya, hindi makapaniwala na manggagaling sa kanilang ina ang gayong masasakit na salita. Si Liora naman ay napakagat sa kanyang labi hanggang sa halos magdugo ito. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Ang sakit ay hindi mailarawan. 10 taon ng pagsasakripisyo, ng pagtitiis sa pangungulila, ng pagtatrabaho hanggang sa buto. Lahat ay para sa wala? Ngunit si Javier, habang hawak ang sulat, ay hindi sa mga salita nakatingin. Sa pinakadulo ng papel, sa ibabang sulok, may isang maliit na marka. Isang guhit na tila isang pakpak ng ibon. Isang lihim na simbolo na itinuro sa kanila ng kanilang ina noong mga bata pa sila. Ang kanilang kodigo para sa salitang tulong. Ngunit ang guhit ay kakatwa, ito'y madiin, halos bumaon sa papel. Hindi ito ang magaan at natural na sulat kamay ng kanilang ina. Ito ay isang guhit na ginawa ng may panginginig o marahil ginawa ng pilit. Binalik niya ang tingin kay Imelda na ngayon ay nagpapakita ng isang ekspresyon ng kalungkutan at pakikiramay. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, sa isang iglap na halos hindi mahahalata, nakita ni Javier ang isang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Isang tagumpay na ipinaggaet. Ang katahimikan sa loob ng marangyang hotel suite ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamaingay na sigawan. Si Crisanto ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa mga kumikinang na ilaw ng syudad, ngunit ang kanyang mga mata ay walang nakikita. Ang bawat ilaw ay tila isang sundang na tumutusok sa kanyang dibdib, isang paalala ng 10 taong pag-iilaw niya sa buhay ng iba habang ang sarili niyang ina ay nabubuhay sa kadiliman. Sa kanyang kamay, lukot na lukot ang kopya ng sulat na ibinigay ni Imelda. Si Liora naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kumot. Ang imahe ng hikaw sa tenga ni Imelda ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan, isang multong hindi siya tinitigilan. Hindi ko matanggap. Pasag ni Crisanto sa katahimikan. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pait. Paano nagawa ni nanay na isulat yun? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo natin. Hindi niya isinulat yun, kuya. Mabilis na sagot ni Javier. Inilatag niya ang orihinal na sulat sa ibabaw ng mesa. Tingnan mo. Itinuro niya ang maliit na marka sa sulok. Ang simbolo ni nanay. Masyadong madiin. Masyadong pilit. Isang taong hindi sanay ang gumawa nito. O isang taong pinilit. Kahit na, giit ni Crisanto, humarap ito sa kanyang mga kapatid.
Ang kanyang mga mata ay namumula. Nasaan siya? Bakit niya hinayaang mangyari to? Bakit hindi man lang siya humanap ng paraan para makausap tayo? Dahil baka hindi niya kaya? Mahinang sabi ni Liora. At sa mga salitang iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa kanilang lahat. Baka may masamang nangyari sa kanya. Hindi na sila nagsayang pa ng panahon. Kinabukasan, gamit ang pera at mga koneksyon na naipundar nila sa loob ng isang dekada, sinimulan nila ang paghahanap. Nag-hire si Javier ng isang pribadong investigador. Si Crisanto ay nag-alok ng malaking pabuya para sa anumang impormasyon. Ngunit ang bawat daan ay tila sarado. Ang mga dating kapitbahay ay biglang nagiging makakalimutin o umiiwas ng tingin kapag pangalan ni Esperanza ang binabanggit. Ang anino ni Imelda ay mahaba at tila abot ang buong bayan. Lumipas ang 2 araw na puno ng pagkabigo. Sa ikatlong araw, habang sila'y halos mawala na ng pag-asa, isang tawag ang natanggap ni Javier mula sa investigador, isang matandang tindero ng sigarilyo, malapit sa kanilang dating mansyon, ang naglakas loob na magsalita. Ayon sa kanya, may isang babaeng kamukha ng kanilang ina na sa pilitang isinakay sa isang jeep ilang buwan na ang nakalipas. Naawa raw siya sa kalagayan nito. Hindi niya alam kung saan dinala, ngunit ang tanging narinig niya mula sa mga dumakip ay ang pangalan ng isang lugar sa tabi ng Ilog Pasig. Ang pag-asa, kahit kasing liit ng silulid, ay sapat na para sila'y kumapit. Agad nilang pinuntahan ang lugar. Ang amoy ang unang sumalubong sa kanila. Amoy ng basurang nabubulok, ng burak at ng kahirapang matagal ng nanahan sa lugar. Ang kanilang magarang sasakyan ay tila isang dayuhan sa makipot at maputik na eskinita. Bawat hakbang nila ay pinagtitinginan ng mga taong nakatira sa mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton. Ang tanawin ay isang bangungot na napakalayo sa buhay na ibinigay nila para sa kanilang ina. Sa gitna ng karumihang iyon, itinuro ng isang bata ang direksyon. Sa dulo raw ng eskinita, malapit sa tumpok ng mga basura, ay may isang matandang laging mag-isang nangangalakal. At doon, nakita nila siya. Nakatayo sa tabi ng isang kariton na puno ng mga bote, plastik, at kung ano-anong basura, ay isang babae. Ang kanyang buhok ay puti na at manipis. Ang kanyang likod ay medyo kuba na sa bigat ng panahon. Ang kanyang damit ay marunghis at punit-punit. Payat na payat siya. Ang balat sa kanyang mga braso ay kulubot at nakabalot lamang sa buto. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang mukha, iyon ang mukha ng kanilang ina. Napatigil si Liora. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang biglang namuo. Sa loob ng kariton ng basura, sa ilalim ng mga bote, ay may nakasiksik na isang piraso ng damit. Isang luma at punit-punit na bestida na may kupas na disenyo ng maliliit na rosas, ang huling bestidang ibinigay niya bago siya umalis papuntang abroad. Dahan-dahan silang lumapit, ang kanilang mga puso ay parang pinipiga. Si Crisanto ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay basag. Nanay? Napalingon ang matanda. Sa una, ang mga mata nito ay blangko, ngunit nang makita ang 3 taong nakatayo sa kanyang harapan na maayos ang pananamit at halatang hindi taga roon, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Atras siya. Nanginghinig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na humahawak sa kariton. Wala po akong pambayad. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang tinig ay garalgal sa matagal na hindi paggamit. Patawarin niyo po ako. Huwag po ninyo akong sasaktan. Hindi niya sila nakilala. Sa mga mata ng sarili nilang ina, sila'y mga manininggil. Sila'y mga banta. Gumuho ang buong pagkatao ni Liora. Lumuhod siya sa putikan, hindi na alintana ang dumi. Nanay, kami po ito. Si Liora, si Crisanto, si Javier,
ang mga anak ninyo. Ngunit umiling-iling lamang si Esperanza. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding pagkalito. Paulit-ulit niyang ibinubulong ang mga salitang, "Patawad, wala po." At sa gitna ng tagpong iyon, sa gitna ng durog nilang mga puso, isang grupo ng mga lalaking siga ang biglang lumitaw mula sa isang eskinita. Palibot sila sa kanila. "Oy, matanda!" Sigaw ng leader, isang lalaking may peklat sa mukha. "Akala mo makakatakas ka ha? Bayaran mo na ang utang mo." Humarang si Crisanto. "Anong utang? Magkano ba ang utang niya? Babayaran namin." Ngumisi ang lalaki, isang mising mapanlait. "Aba, may mga tagapagligtas pala. Sige, bayaran ninyo. Utang to para sa mga gamot niya." Utos ni Ma'am Imelda na singgilin ka araw-araw hanggang sa mabayaran mo ang lahat ng tulong na ibinigay niya sa'yo. Ang 4 na sulok ng presidential suite sa isang 5 bituing hotel ay nagsisilbing isang ginintuang hawla. Ang lambot ng kama, ang lamig ng aircon, at ang katahimikan ng paligid ay dapat sana'y nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit para kay Esperanza, ang mga ito ay mga elemento ng isang hindi pamilyar at nakakatakot na mundo. Nananatili siyang nakaupo sa isang silya sa pinakasulok ng kwarto. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay mailap at ladi nakabantay sa pinto. Bawat mahinang tunog mula sa pasilyo ay nagpapakislot sa kanyang mga balikat. Sinubukan siyang subuan ni Crisanto ng mainit na sopas, ngunit marahan lamang itong umiiling. Ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakatikom. Ang bigat ng pagsisisi ay parang isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Crisanto. Ang bawat pag-iling ng ina ay isang hatol sa kanyang 10 taong pagkukulang. Habang si Javier ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa kanyang mga kasamahan sa law firm, naghahanap ng anumang butas sa mga dokumentong ipinakita ni Imelda, si Leora naman ay hindi mapakali. Naglalakad siya pabalik-balik sa loob ng silid, ang kanyang isipan ay isang magulong karagatan. Ang imahe ng hikaw, ang pilit na sulat, ang takot sa mga mata ng ina, ang pangalan ni Imelda na binanggit ng mga siga. Ang lahat na ito ay mga piraso ng isang palaisipan na, kapag nabuo, ay magpapakita ng isang larawan ng karumal-dumal na kasamaan. At tila tinatawag ng demonyo, isang katok ang narinig mula sa pinto. Bago pa man sila makasagot, bumukas ito at pumasok si Imelda. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay may 2 reporter na may dalang kamera. Ang mga lente nito ay agad na itinutok sa kalagayan ni Esperanza. "Diyos ko, Esperanza!" Sigaw ni Imelda. Sapat na para marinig ng lahat. Mabilis siyang lumapit sa matanda at sinubukang yakapin ito. Ngunit umatras lamang si Esperanza sa takot. "Anong ginawa nila sa'yo? Huwag kang mag-alala. Andito na ako para iligtas ka." Ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. Si Javier ay mabilis na humarang. "Anong karapatan ninyong pumasok dito? Get out! This is a private room." Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ngumiti si Imelda sa mga reporter. "Gusto ko lang tiyakin na nasa mabuting kalagayan ang aking pinsan." Mukhang ginugulo siya ng mga estrangerong ito. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga gwardiya ng hotel. "Security, mukhang may mga bisitang kailangan ng umalis." Nang mapaalis na nila ang media at maayos ang gusot sa pamunuan ng hotel, hinarap nila si Imelda. Ngayon, wala na ang mga kamera. Wala na ang mga saksi. Ang natira na lamang ay ang lason sa kanyang mga salita. Umupo siya sa isang silya, sa tapat nilang 3, at nagsimulang umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila tunay. Ang kanyang mga hikbi ay puno ng pighati. Hindi niya naiintindihan. Simula niya, ang boses ay basag. "Mula nang umalis kayo, unti-unting nagbago ang nanay ninyo. Naging malilimutin,
naging magagalitin. Nag-iimbento siya ng mga kwento. Isang araw, sinasabi niyang patay na kayo. Kinabukasan, isusumpa niya kayo dahil pinabayaan ninyo siya. Sinubukan kong ipadala siya sa pinakamagagaling na doktor, pero ayaw niya. Ako ang nagtiis sa lahat ng yon. Ako ang sumalo sa bawat galit niya. Ako ang nandito. Pinunasan niya ang kanyang mga peking luha. Nang magsimula siyang mangutang kung kani-kanino, doon na ako natakot. Ibabao niya sa kahihiyan ang pangalan ng pamilya. Kaya oo, binili ko ang bahay. Pero hindi para sa akin. Ginawa ko yon para isalba ang bahay para sa inyo. Para pagbalik ninyo, meron pa kayong babalikan. Hindi ba't isang malaking utang na loob pa nga ang dapat ninyong ibigay sa akin? Ang kanyang mga salita ay isang sapot na dahan-dahang bumabalot sa kanila. Isang halo ng katotohanan at kasinungalingan na mahirap paghiwalayin. Si Crisanto ay napayuko. Ang kanyang puso ay naguguluhan sa pagitan ng galit at isang maliit na bahagi ng pagdududa. Paano kung may katiting na katotohanan sa mga sinasabi niya? Ngunit si Leora ay hindi natinag. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatitig sa kanyang tiyahin. Ang hikaw, tita? Saan ninyo nakuha ang hikaw na suot ninyo kahapon? Natigilan si Imelda sa isang segundo, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ito? Ibinigay ito sa akin ni Esperanza bilang kabayaran daw sa isa sa mga utang niya. Ayoko sanang tanggapin pero mapilit siya. Masakit man sa loob ko, tinanggap ko na lang para hindi na siya mabaon pa sa utang. Isang perpektong sagot. Isang sagot na lalong nagpasiklab sa apoy sa dibdib ni Leora. Matapos ang kanyang pag-arte, tumayo si Imelda. Hahayaan ko muna kayong mag-isip, pero alalahanin ninyo, ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Pamilya pa rin tayo. At sa huling sulyap na puno ng pagkaawa, tinalikuran niya sila. Nang gabing yon, habang mahimbing na ang tulog ng kanyang mga kapatid at ng kanilang ina, hindi mapakali si Leora. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang isang lumang listahan ng mga numero. Doon, sa ilalim ng pangalang Aling Nita, kasambahay, nakita niya ang kanyang hinahanap. Si Aling Nita, ang pinakamatagal at pinakamatapat na katulong ng kanilang ina. Bigla itong umalis, 1 taon na ang nakalipas ayon sa mga sulat ni Imelda. Nanginghinig ang kanyang mga daliri habang pingipindot ang mga numero. Pagkatapos ng ilang saglit, may sumagot. Hello? Isang boses ng babae na halatang may edad na. Aling Nita? Si Leora po ito, anak ni Esperanza. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang boses na nanginginig at puno ng takot ang sumagot. Naku, iha, patawarin mo ako. Aling Nita, ano po ang nangyari kay nanay? Kailangan ko pong malaman ang totoo. Isang malalim na paghinga ang narinig ni Leora mula sa kabilang linya na sinundan ng isang pabulong na sagot. Wag niyo na po akong tatawagan. Mapapahamak lang ako at mapapahamak din kayo. At pagkatapos, biglang naputol ang linya. Ang sunod-sunod na tunog mula sa kabilang linya, isang senyales na ibinaba na ang telepono, ay tila isang malakas na sampal sa pandinig ni Leora. Ngunit hindi ito nagdulot ng paghina ng kanyang loob. Bagkus, ito ang nagsilbing gasolina sa nag-aalab na apoy ng kanyang determinasyon. Ang takot sa boses ni Aling Nita ay isang hindi maikakailang patunay na mayroong isang madilim na lihim na itinatago si Imelda. Isang lihim na handa nitong protektahan kahit sa anong paraan. Hindi siya nagsayang ng oras. Kinausap niya si Javier at ipinaliwanag ang nangyari. Sa pamamagitan ng koneksyon ni Javier sa isang telecommunications company, nagawa nilang matuntun ang lokasyon kung saan nanggaling ang tawag.
isang maliit at liblib na barangay sa probinsya ng Quezon. Nagpaalam si Liora sa kanyang mga kapatid. Si Crisanto ang magbabantay sa kanilang ina, habang si Javier naman ay magpapatuloy sa pag-aaral ng mga legal na dokumento. Siya na ang hahanap sa nag-iisang taong makakapagbigay sa kanila ng liwanag. Ang init ng araw ay tila isang kumot na bumabalot sa buong probinsya nang marating ni Liora ang lugar. Ang alikabok mula sa hindi sementadong kalsada ay pumapasok sa bintana ng kanyang inarkilang sasakyan. Ang tanawin ay simple, mga bukirin, ilang puno ng niyog, at mga bahay na yari sa kahoy at pawid. Napakalayo sa marangyang buhay na ipinapakita ni Imelda at lalong napakalayo sa impyernong pinaglagyan nito sa kanilang ina. Hindi naging mahirap hanapin ang bahay ni Aling Nita. Sa isang maliit na komunidad, ang lahat ay magkakakilala. Itinuro siya sa isang maliit na bahay kubo na nakatayo sa tabi ng isang sapa. Napapaligiran ng ilang manok na nagkakalkal ng pagkain sa lupa. Nang kumatok si Liora sa pintong kawayan, isang babaeng may edad na may mga guhit ng paghihirap sa mukha ang nagbukas nito. Nang makita niya si Liora, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at agad na napalitan ng takot. "Iha, anong ginagawa mo dito?" Pabulong ni Aling Nita. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, laging sumusulyap sa paligid na tila may hinihintay na panganib. "Umalis ka na. Parang awa mo na. Delikado dito." Sinububukan nitong isara ang pinto, ngunit magalang itong pinigilan ni Liora. "Aling Nita, parang awa niyo na po. Hindi po ako aalis hanggat hindi ninyo sinasabi ang totoo. Nakita na po namin si nanay." Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok na nagpatigil kay Aling Nita. Ang kanyang pagmamatigas ay unti-unting gumuho at napalitan ng mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Kumusta na ang senyora?" tanong niya. Ang kanyang boses ay basag. "Wala na po siya sa sarili, manang," sagot ni Liora. Ang sarili niyang mga luha ay bumabagsak na rin. "Natagpuan namin siya sa tabi ng ilog, nangangalakal ng basura. At hindi niya kami makilala. Takot na takot siya sa amin." Iyon na ang tuluyang nagpabagsak sa depensa ni Aling Nita. Hinila niya si Liora papasok sa bahay at mabilis na isinara ang pinto. Pinaupo niya ito sa isang lumang silyang yantok. "Patawarin mo ako, iha," sabi ni Aling Nita habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Walang araw na hindi ako kinain ng konsensya ko." "Pero tinakot niya ako, Liora. Tinakot ako ni Imelda." At mula sa bibig ni Aling Nita, lumabas ang buong katotohanan, isang kwento ng dahan-dahan at kalkuladong kalupitan. Nagsimula raw ito sa maliliit na bagay. Si Imelda ang nagboluntaryong mamahala sa perang padala. Pagkatapos, sinimula niyang harangin ang mga sulat. Sasabihin niya kay Esperanza na baka naligaw lang sa koreo. Kapag may tawag sa telpono, sasabihin niyang mahina ang linya o sira ito at siya na lang daw ang maniiwan ng mensahe. Pagkatapos, nagsimula na siyang magtanim ng lason sa isipan ng ina ninyo. Pagpapatuloy ni Aling Nita, ang kanyang boses ay puno ng galit. Magpapakita siya ng mga litrato ninyo mula sa internet, mga litratong masaya kayo, at sasabihin niya, "Tingnan mo, Esperanza, kinalimutan ka na nila. Masaya na sila sa buhay nila." Paulit-ulit niya iyong ginawa araw-araw hanggang sa ang ina ninyo mismo ay nagsimula ng maniwala. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Liora. "Sinubukan kong tulungan ng senyora," humihikbing sabi ni Aling Nita. "Isang beses, tinangka kong itakas siya. Ngunit nahuli kami ni Imelda. Sa harap ko, itinulak niya ang ina ninyo sa hagdanan. Pagkatapos, binalaan niya ako. Sabi niya, kung magkikwento ako,
Idadamay niya ang pamilya ko dito sa probinsya. Wala akong nagawa, iha. Masyado siyang makapangyarihan. Niyakap ni Liora ang matanda. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pagkawala ng memorya. Ang matinding trauma. Mayroon pa bang iba, Manang? Kahit anong ebidensya na pwede namin gamitin? Tanong ni Liora. Nag-isip si Aling Mita. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay biglang nanlaki na tila may naalala. Ang talaarawan. Bulong niya. Ang diary ng senyora. Diary? Oo. Lingid sa kaalaman ni Imelda, nagsusulat ang iyong ina. Isinusulat niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangumulila, ang bawat kasinungalingan ni Imelda. Bago ako sa pilitang pinaalis, nakita ko siyang itinago ito. Nasa lumang kwarto pa rin niya sa mansyon. Nakatago sa ilalim ng sahig, sa ilalim ng kanyang lumang aparador. Nandoon, Liora. Nandoon ang lahat ng katotohanan. Ang talaarawan. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ungaw sa isipan ni Liora na parang isang kampanang gumigising sa pag-asa. Iyon na ang kanilang kailangan. Isang testimonya mula mismo sa kanilang ina. Isang tinig na hindi kayang pasinungalingan ni Imelda. Ngunit ang pagkuha nito ay hindi magiging madali. Ang pagbabalik sa mansyon ay tulad ng kusang pagpasok sa pugad ng isang ahas. Nagpulong ang tatlong magkakapatid sa kanilang hotel suite. Ang hangin ay siksik sa tensyon. Masyadong delikado, Liora. Pag-aalala ni Crisanto. Paano kung mahuli ka niya? Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Mas delikado kung wala tayong gagawin, kuya. Matigas na sagot ni Liora. Yun na lang ang pag-asa natin. Ang salita ni Aling Nita laban sa salita ni Imelda ay maaaring hindi sapat sa korte. Pero ang sulat kamay ni nanay, yon ang magpapatahimik sa kanya habang buhay. Si Javier ang bumuo ng plano. Ang kanyang isipan ay gumagana na parang isang bihasang estratehista. Nalaman nila mula sa isang dating hardinero na si Imelda ay magdaraos ng isang maliit na pagtitipon sa harden para sa kanyang mga amiga sa susunod na araw. Iyon ang kanilang pagkakataon. Ito ang gagawin natin, sabi ni Javier habang naglalatag ng isang lumang blueprint ng kanilang bahay sa mesa. Ako ang bahala sa distraksyon. Gagawa ako ng eksena sa harap ng gate. Magpapanggap akong may dalang court order, kahit peke lang. Mapipilitan ang mga gwardiya at si Imelda na harapin ako. Bibigyan kita ng sapat na oras, Liora. Itinuro niya ang isang bahagi sa likod ng bahay. Ayon kay Aling Nita, ang pinto sa lumang laundry area ay laging sira ang kandado. Doon ka dadaan. Mananatili tayong konektado sa telpono. Si Aling Nita ay tatawagan ko rin para gabayan kanya sa eksaktong kinalalagyan ng aparador. Kinabukasan, ang kaba na gumagapang sa dibdib ni Liora ay tila isang malamig na ahas. Nakatatago siya sa likod ng isang malaking puno ng akasya sa labas ng kanilang bakod. Pinagmamasdan ang mga bisitang nagsisidatingan, lahat ay nakabihis ng mga eleganteng damit at nantatawanan na tila walang anumang problema sa mundo. Sa kanyang tenga, nakasalpak ang isang maliit na earphone. Game na, Liora! Narinig niya ang boses ni Javier. Magsisimula na ako sa loob ng 5 minuto. At gaya ng napag-usapan, isang komosyon ang nagsimula sa harap ng gate. Narinig ni Liora ang malakas na boses ni Javier, nakikipagtalo sa mga gwardiya. Iyon na ang kanyang hudyat. Mabilis ngunit maingat siyang gumapang papunta sa likod ng bahay. Ang pinto ng laundry area ay bahagyang nakaawang, gaya ng sinabi ni Aling Nita. Ang pagpasok sa sarili niyang tahanan ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ni Liora. Ang pamilyar na amoy ng kanilang bahay ay nahaluan na ng isang dayuhang pabango. Ang pabango ni Imelda. Ang mga lumang muebles na puno ng alaala ay pinalitan ng mga bago at magagarang palamuti na walang kaluluwa. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng pangalan ng isang traidor. Nasa loob na ako, bulong niya sa telepono.
Mag-ingat ka, iha. Sagot ng nanginginig na boses ni Aling Nita mula sa kabilang linya. Umakyat ka sa ikalawang palapag. Ang kwarto ng iyong ina, ginawa na niyang bodega. Tahimik na umakyat si Liora sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay maingat na tinatantiya upang hindi lumika ng anumang ingay. Ang halahakan at mahihinang usapan mula sa harden ay umaakyat sa bintana, nagsisilbing isang nakakakilabot na musika sa kanyang misyon. Nang buksan niya ang pinto ng dating silid ng kanyang ina, isang tanawin ng kalapastanganan ang sumalubong sa kanya. Ang kwarto ay puno ng mga kahon ng mga mamahaling gamit ni Imelda, mga lumang damit, at iba pang basura. Sa isang sulok, nakatayo ang luma at matibay na aparador na gawa sa Nara, ang tanging natirang saksi sa dating buhay ng silid na iyon. "Andito na ako, manang!" bulong ni Liora. "Nasaan po banda?" "Itulak mo ng bahagya ang aparador," gabay ni Aling Nita. "Sa ilalim ng kaliwang paa nito. May isang tabla dyan na medyo nakaangat. Dahan-dahan, iha! Dahan-dahan!" Nanginig ang mga kamay ni Liora habang itinutulak ang mabigat na aparador. Isang mahinang lagitik ang nilika ng lumang sahig na kahoy. Napatigil siya. Pinakiramdaman ang paligid. Nang matiyak na walang nakarinig, ipinagpatuloy niya. Doon, sa ilalim ng paa ng aparador, nakita niya ito. Isang tabla na hindi perpektong nakalapat. Gamit ang kanyang mga kuko, maingat niyang inangat ang tabla. Isang maliit na espasyo ang bumungad sa kanya. At sa loob niyon, nakabalot sa isang lumang tela, ay isang maliit at kupas na notebook. Ang tala-arawan, isang alon ng tagumpay at ginhawa ang bumalot sa kanya. Hinawakan niya ito, ang sagradong bagay na magbibigay ng katarungan sa kanyang ina. Maingat niya itong isinilid sa loob ng kanyang blusa, sa tabi ng kanyang dibdib, na tila isang kayamanang kailangang protektahan. "Nakuha ko na!" Masaya niyang ibinalita sa telepono. Ngunit bago pa man siya makatayo, bago pa man niya maisaayos ang lahat, narinig niya ang mga yabag. Mga yabag na papalapit sa silid. Mabilis. Napatigil siya. Ang kanyang paghinga ay tila naputol. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahang pumihit ang seradura ng pinto. Bumukas ito at sa liwanag na nagmumula sa pasilyo, tumambad ang silweta ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik, hindi sa gulat, kundi sa isang matagumpay na panghuhuli. "Naghahanap ka ba nito, Liora?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, habang itinaas ang isang maliit na piraso ng hikaw, ang kapares ng hikaw na perlas na nakita niya rito noong unang araw. Nahulog pala ito mula sa kanyang tenga, sa kanyang pagmamadali. "Masyado ka ring mapangahas, Liora. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang pagkawala ng aking hikaw?" Ang boses ni Imelda ay parang isang laso na dahan-dahang kumakalat sa loob ng madilim na silid. Ang kanyang pagkungtindig sa pintuan ay tila isang anino na nagnanais lumamon ng liwanag. Naramdaman ni Liora ang mabilis na pagpintig ng kanyang pulso sa kanyang leeg. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nakakulong sa hawla, pilit na humihampas sa kanyang mga balahibo sa takot. Ngunit sa kabila niyon, ang kanyang kamay ay nananatiling nakadikit sa kanyang dibdib, pinoprotektahan ang munting notebook na nakatago sa ilalim ng kanyang blusa. Ang bawat kanto ng matigas na pabalat nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas, ang lakas na nagmumula sa pighati ng kanyang ina. "Wala akong balak makipagtalo sa'yo, tita," sagot ni Liora. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. "Gusto ko lang makuha ang mga gamit na naiwan ni nanay." Humakbang ng mas malapit si Imelda. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa alikabok ng silid, isang hindi natural na pagsasama. "Ang gamit ng nanay mo. Wala nang pag-aari ang nanay mo rito, Liora.
Maging ang silid na ito, ang bawat butil ng alikabok dito ay pag-aari ko na. Mumisi siya, isang ngising puno ng panunuya. Baka gusto mong kapkapan kita? Baka may kinuha kang hindi sa'yo. Sa kabilang bahagi ng earphone, narinig ni Leora ang mahinang boses ni Javier. Leora, dahan-dahan. Lalapit na ako sa likod. Humanap ka ng paraan para makalabas. Huminga ng malalim si Leora. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang talino. Tita, kung itataboy mo kami, siguraduhin mong malinis ang lahat ng dokumento mo. Dahil si Javier, hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakikitang nakasuot ng kulay orange na damit. Ang pagbanggit sa batas ay tila isang mitsa na nagpasabog sa galit ni Imelda. Wala kayong mapapatunayan. Ang nanay ninyo ang lumapit sa akin. Siya ang nagmakaawa. Sa gitna ng kanyang galit, bahagyang nawala ang atensyon ni Imelda sa pintuan. Iyon na ang pagkakataon ni Leora. Sa isang mabilis na pagkilos, sinangga niya ang braso ni Imelda nang tangkain nitong hawakan ang kanyang blusa. Hindi ito isang marahas na pagtulak, kundi isang pag-iwas na puno ng lakas. Kumaripas siya ng takbo palabas ng silid, tinatahak ang pasilyo na puno ng mga alaala ng kanyang kabataan. Narinig niya ang galit na sigaw ni Imelda sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga yabag na pilit siyang hinahabol. Ngunit, hindi siya lumingon. Nang marating niya ang likurang bahagi ng mansyon, bumukas ang pinto ng laundry area at doon ay sumalubong sa kanya si Javier. Agad silang tumakbo patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang kanilang sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng makina at ang paglayo ng mansyon sa kanilang paningin ay nagbigay kay Leora ng pagkakataong huminga ng malalim. Nang makabalik sila sa hotel, agad silang pumasok sa kwarto. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara, inilabas ni Leora ang maliit na notebook. Si Crisanto ay lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng kaba at pag-asa. Maging ang kanilang ina, si Esperanza, na nakaupo sa gilid ng kama, ay tila nakaramdam ng kakaibang enerhiya. Tumingin ito sa notebook. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap ng pagkilala bago muling bumalik sa kawalan. Dahan-dahang binuklat ni Leora ang unang pahina. Ang sulat kamay ay maganda at maayos sa simula. Ang mga unang bahagi ay puno ng mga panalangin para sa kanilang kaligtasan sa ibang bansa. Ngunit, habang lumilipas ang mga pahina, ang mga letra ay nagsisimulang manginig. Ang tinta ay may mga bakas ng natuyong luha, mga mansang nagpabukol sa manipis na papel. Hulyo 14! Basa ni Leora, ang kanyang boses ay nagsisimulang mabasag. Isang buwan na ang nakalipas mula nang huli kong marinig ang boses ni Leora. Sabi ni Imelda, sira raw ang telepono. Pero bakit kapag siya ang gumagamit, nakakausap niya ang kanyang mga kaibigan? Pakiramdam ko ay unti-unti akong kinakain ng katahimikan ng bahay na ito. Nilipat ni Leora ang pahina. Agosto 20. Wala na namang dumating na sulat. Sabi ni Imelda, baka nakalimot na raw kayo dahil sa sarap ng buhay ninyo doon. Sabi ko sa kanya, hinding-hindi ninyo gagawin yon. Pero ang sakit mga anak, ang sakit isipin na baka totoo ang sinasabi niya. Gutom na ako ngayong gabi. Pero sabi ni Imelda, kailangan nating magtipid dahil wala na tayong pera. Napahagulgol si Crisanto. Napayuko siya. Ang kanyang malalaking balikat ay nanginginig sa matinding pighati. Nagpapadala tayo ng libu-libong piso bawat buwan at tinitiis niyang magutom? Ang pinakamasakit na bahagi ay ang huling entry na may petsang ilang linggo bago nila matagpuan si Esperanza sa tabi ng ilog. Ngayong gabi, itatago ko ang notebook na ito. Takot ako kay Imelda. Iba ang tingin niya sa akin. Sabi niya, baliw na raw ako. Tinulak niya ako sa hagdan kanina dahil tinangka kong tawagan ng aking mga anak sa cellphone ng katulong. Masakit ang aking ulo. Parang umiikot ang mundo.
Hindi ko na matandaan ang mga mukha ninyo. Leora? Crisanto? Javier? Pakibilisan ninyo ang pag-uwi. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kayang maghintay. Sa huling bahagi ng sulat, may isang guhit ng 3 maliliit na ibon na lumilipad patungo sa isang malaking puno. Ang kanilang lihim na simbolo. Niyakap ng 3 magkakapatid ang isa't isa. Ang kanilang mga hikbi ay punong-puno ng galit at pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-iyak, naramdaman nila ang isang malambot na kamay na pumatong sa kanilang mga balikat. Si Esperanza, bagaman ang kanyang isipan ay tila nasa malayo pa rin, may mga luha ring dumadaloy sa kanyang kulubot na mga pisingi. Tila, narinig ng kanyang kaluluwa ang kanyang sariling mga hinaing na binasa ng kanyang mga anak. Tumingin si Leora kay Javier. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon. Wala na tayong dapat pang hintayin, Javier. Ipakita natin sa mundo kung anong uri ng demonyo ang kinupkop natin. Ngunit sa sandaling yon, ang telepono ni Javier ay tumunog. Isang mensahe mula sa kanilang investigador. Mag-ingat kayo. Nalaman ni Imelda ang lokasyon ninyo. Papunta na siya riyan kasama ang mga pulis. Bit-bit ang isang warrant para bawiin ang kanyang pinsang may sakit na sa pilitan ninyong kinuha. Buksan ninyo ang pintong ito! Ibalik ninyo ang pinsan ko! Mga kidnapper kayo! Ang matinis, vazatao na boses ni Imelda ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng hotel, tila isang kuko na kumakalo sa salamin. Sa loob ng suite, ang katahimikan ay nabasag ng matinding takot ni Esperanza. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang pilit na nagsisiksik sa pagitan ng dingding vakama. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa alaala ng bawat pagtulak, bawat pasakit na dinanas sa kamay ng babaeng nasa labas. Hinawakan ni Leora ang kamay ng kanyang ina. Sinusubok ang ibahagi ang sariling lakas, kahit na ang sarili niyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kaba. Shh, nanay! Andito kami! Hindi ka na niya masasaktan uli. Pangako yan! Humarap si Javier sa pinto. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng bato. Nang buksan niya ito, bumungad ang mukha ni Imelda, kasama ang 2 pulis ay ilang reporter na handang kumuha ng eksena. Ngunit bago pa man makapagsalita si Imelda, itinaas ni Javier ang kanyang kamay, hawak ang isang makapal na folder, ang talaarawan ni Esperanza. Officers, ang boses ni Javier ay malamin, puno ng awtoridad. Bago ninyo kami akusahan, basahin ninyo ito. Ito ang testimonya ng isang matandang biktima ng pang-aabuso, gutom, panlilinlang. At ang babaeng nasa harap ninyo, itinuro niya si Imelda na may halong pandidiri, ay ang pangunahing suspect sa paglustay ng milyon-milyong piso na ipinadala namin para sa aming ina. Natigilan ang mga pulis nang makita ang diary ang seryosong mukha ng isang kilalang abogado. Si Imelda ay sandaling namutla, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang pagiging tuso. Peke yan. Ginawa lang nila yan para agawin ang bahay na legal kong binili. Legal? Tanong ni Javier na may kasamang mapait na tawa. Titingnan natin sa korte kung gaano kaligal ang pagpirma ng isang taong dumaranas ng matinding trauma gutom. Sa ngayon, officers, maaari na kayong umalis. Mayroon kaming dokumento mula sa doktor na nagpapatunay na ang aming ina ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal dahil sa kapabayaan. Nang makaalis ang mga pulis, ang nagniit-niit na si Imelda, alam ng magkakapatid na nagsimula na ang tunay na digmaan. Hindi na ito tungkol lamang sa pagbawi ng bahay. Ito ay tungkol sa pagdurog sa bawat kasinungalingan ni Imelda. Sa sumunod na 3 araw, ang bawat isa sa kanila ay nagtrabaho ng walang pahinga. Si Javier ay halos hindi na natulog sa pagbuo ng kaso. Tinitiyak na ang bawat salita sa diary ni Esperanza ay may katumbas na ebidensya mula kay Aling Nita at sa iba pang mga dating katulong na dahan-dahan nilang natunton. Si Crisanto naman, gamit ang kanyang talino sa negosyo,
ay nagsagawa ng sariling investigasyon sa pananalapi ni Imelda. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon sa bangko, natuklasan niya ang isang katotohanang hindi nila inaasahan. Tingnan ninyo ito, sabi ni Crisanto sa kanyang mga kapatid habang nakatingin sa kanyang laptop. Si Imelda ay baon sa utang. Ang lahat ng perang ipinadala natin, pati na ang mga alahas ni nanay, ay naisugal niya sa kasino at nawaldas sa maluhong pamumuhay. Ang mansyon? Nakasanla na pala ito. Kaya pala, ganoon na lang ang pagmamadali niyang paalisin tayo. Dagdag ni Leora, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa galit. Ngunit ang pinaka-estratehikong bahagi ng plano ay nagmula kay Leora. Alam niya ang kahinaan ni Imelda, ang kanyang obsesyon sa imahe at katayuan sa lipunan. Hindi natin siya basta kailangang ipakulong. Suhestiyon ni Leora, kailangang makita ng lahat ng taong hinahangaan niya kung anong uri ng dumi ang itinatago niya sa likod ng kanyang mga mamahaling hiyas. Sa susunod na Sabado, maglulunsad siya ng isang malaking garden party para sa kanyang charity foundation, di ba? Iyon ang gagamitin nating entablado. Habang nagpaplano sila, isang golden moment ang naganap sa gitna ng tensyon. Nakita ni Leora ang kanyang ina na nakatitig sa bintana, pinagmamasdan ang mga ibon sa labas. Dahan-dahang lumapit si Esperanza sa kanyang mga anak, iniabot ang isang maliit na piraso ng biskwit na kanina pa niya hawak. Kain kayo, pagod na kayo. Mahina niyang bulong. Isang simpleng kilos, ngunit sapat na upang paiyakin silang tatlo. Kahit na madilim pa rin ang kanyang isipan, ang puso ng isang ina ay nananatiling nagnanais na magpakain mag-alaga sa kanyang mga anak. Ito ang nagpatibay sa kanilang determinasyon. Hindi sila titigil, ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, dumating ang isang impormasyon na nagpabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Isang text message mula sa kanilang investigador ang lumitaw sa screen ng telepono ni Javier. May nakitang realtor sa mansyon. Pinirmahan na ni Imelda ang deed of sale sa isang dayuhang investor. Sa loob ng 7 araw, ito turn over na ang bahay. May ticket na siya patungong abroad sa mismong gabi pagkatapos ng kanyang party. Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo ng mabilis. 7 araw. 7 araw na lamang para mabawi ang lahat bago tuluyang makatakas ang ahas na sumira sa kanilang pamilya. Pagod na ako, tita. Hindi ko na kayang makipaglaban sa'yo. Pakiramdam ko sa bawat hakbang na ginagawa namin, lalo lang kaming nalulunod. Ang boses ni Leora ay nanginginig, halos pabulong, na tila isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng malakas na hangin. Nakaupo siya sa harap ni Imelda sa isang mamahaling coffee shop, malayo sa ingay ng syudad. Ang kanyang buhok ay tila hindi na isuklay ng maayos at ang kanyang mga mata ay may maiitim na bilog sa paligid. Isang anyulang pagkatalo na binuo niya ng may matinding pang-iingat. Ang hapon ay tila isang naghihingalong apoy sa langit, nagbibigay ng mahahabang anino sa paligid. Ang bawat salita ni Leora ay tila musika sa pandinig ni Imelda. Ang tunog ng kutsara na marahang tumama sa porsela ng tasa habang hinahalo ni Imelda ang kanyang tsaa ay tila isang munting hudyat ng kanyang tagumpay. Ayan ang sinasabi ko sa iyo, Leora. Wika ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng nakakasulasok na pagmamayabang. Masyado kayong nabulag ng yabang dahil galing kayo sa ibang bansa. Akala ninyo, ang pera ay kayang bumili ng lahat, pati na ang katotohanan. Now look at you, begging at my feet. Yumuko si Leora, hinayaang malaglag ang ilang hibla ng kanyang buhok upang itago ang nag-aapoy niyang mga mata. Nag-away na kami ni Javier at Crisanto, tita. Ayaw na nila akong suportahan. Sinasayang ko lang daw ang oras ko sa isang inang. Hindi na rin naman kami kilala. Gusto ko na lang bumalik sa Europa. Gusto ko na lang makalimot. Uminom si Imelda ng tsaa, ninanamnam ang bawat sandali.
Smart choice. So, anong kailangan mo? Gusto ko lang ng sapat na pera para makapagsimula uli. Pabulong na sagot ni Liora. 1 milyon, tita. 1 milyong piso kapalit ng aking pananahimik at ang pag-atras namin sa lahat ng demanda. Iiwan na namin si nanay sa inyo. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa kanya. Pagod na akong mag-alaga ng isang taong tingin sa akin ay maniningil lang utang. Isang malakas at mapait na tawa ang pinakawala ni Imelda. Seriously, Liora? Iiwan mo ang nanay mo? Akala ko ba ay banal kayong magkakapatid? Pero sa bagay, sino ba naman ang gugustong mag-alaga ng isang baliw na kagaya ni Esperanza? Kahit ako, sawang-sawa na sa amoy niya at sa mga kakatuwang kwento niya tungkol sa inyo. Sumandal si Imelda. Ang kanyang mukha ay tila isang ahas na handang manuklaw. Alam mo ba, noong mga gabing umiiyak ang nanay mo at hinahanap kayo, sinasabihan ko siya na mamatay na kayo sa isang aksidente. And she believed me. Ganoon siya kahina, Liora. Ganoon siya kadaling pasunurin. Isang sampal lang, tatahimik na siya. Napakuyom ang mga kamay ni Liora sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad upang pigilan ang sarili na saktan ang babaeng nasa harap niya. Ang bawat pag-amin ni Imelda ay tila isang patalim na hinihiwa ang kanyang puso, ngunit kailangan niyang magtiis. Sige, sabi ni Imelda habang kinukuha ang kanyang mamahaling bag. Ibibigay ko ang gusto mo. Basta siguraduhin mong mawawala na kayong tatlo sa landas ko pagkatapos ng party ko sa Sabado. Ayaw kong may mga basura sa paligid habang ipinagdiriwang ko ang aking tagumpay. Tumayo si Imelda nang may mataas na no. I'll see you, Liora. O baka hindi na dahil pagkatapos nito, hindi nakita kilala. Dahan-dahang tumayo rin si Liora, ang kanyang mga binti ay tila nanginginig pa rin mula sa pag-arte. Salamat, tita. Iiwan ko na ang lahat ng ebidensya na hawak ko rito sa bag na ito. Inilapag niya ang isang maliit na bag sa upuan bago nagmamadaling lumabas ng coffee shop, tila isang taong natatakot na habulin. Nang makalabas si Liora, agad siyang sumakay sa sasakyang naghihintay sa kanto. Dun, naghihintay sina Javier at Crisanto, ang kanilang mga mukha ay tila mga estatwa sa tinde ng galit habang nakikinig sa kanilang mga earphone. Sa loob ng coffee shop, naiwan si Imelda. Ngumisi siya at binuksan ang bag na iniwan ni Liora. Ngunit wala siyang nakitang mga ebidensya. Sa halip, may nakita siyang isang telepono na nakatago sa isang maliit na bulsa ng bag. Ang screen nito ay madilim, ngunit sa loob, isang recorder ang tahimik na kumukuha ng bawat segundo ng katahimikan at bawat salitang bibitawan pa ni Imelda. Narinig ni na Javier mula sa kanilang monitor ang boses ni Imelda na may kinakausap sa sarili niyang cellphone. Hello, attorney? Ready na ang lahat. Naoto ko na ang pinakamatalino sa kanila. Ibigay mo na ang go signal sa buyer. Bukas na bukas din, itatapon na natin ang matandang Esperanza sa isang malayong nursing home sa probinsya kung saan walang makakahanap sa kanya. At pagkatapos ng party ko, lilipad na tayo. Wala nang makakapigil sa atin. Nanigas ang buong katawan ni Liora. Hindi lang pala pagnanakaw ang plano ni Imelda. Balak niyang tuluyang iligaw ang kanilang ina sa isang lugar na hindi nila kailanman matatagpuan. Ang bawat hakbang patungo sa mansyong dati nilang tahanan ay tila pangtapak sa mga bubog ng nakaraan. Ang Villa Imelda ay nagliliyab sa liwanag ng libu-libong maliliit na bumbilya na nakasabit sa mga puno ng mangga. Tila mga bituing pilit na nagtatago sa dilim ng katotohanan. Ang amoy ng mga mamahaling putahe at ang tunog ng mahinhin at elitistang tawanan ay nanunuot sa bawat sulok ng hardin. Isang pagpapakita ng karangyaang ninakaw mula sa pawis at luha ng tatlong magkakapatid. Sa gitna ng lahat ng ito, si Imelda ay nakatayo sa isang maliit na entablado, suot ang isang kulay gintong bestida na kumikinang sa bawat galaw niya.
Ang bawat bati niya sa mga panauhin ay puno ng pagbabalat kayo. Isang pagpapakita ng kabutihang loob na tila isang makapal na pintura na nagtatago sa isang nabubulok na dingding. Sa kanyang tabi, ang mga opisyal ng kanyang charity foundation ay nakangiti, hindi alam na ang perang kanilang ipinagdiriwang ay dugong galing sa puso ng isang inang pinabayaan. Si Crisanto ay nakasandal sa bar, hawak ang isang baso ng alak na hindi naman niya iniinuman. Ang kanyang mga mata, na tila mga agila sa dilim, ay nakatitig sa bawat kilos ni Imelda. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na sumigaw, na wasakin ang bawat dekorasyong nakapaligid, ngunit nananatili siyang kalmado. Alam niya na, ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa pinakamataas na pedestal. Sa kabilang bahagi ng hardin, si Javier ay seryosong nakikipag-usap sa isang dayuhang lalaki, ang investor na nakatagdang bumili ng mansyon. Sa bawat salita ni Javier, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng dayuhan. Ang mga dokumentong palihim na ipinapakita ni Javier ay tila mga laso na dahan-dahang pumapatay sa interes ng buyer. Ang bawat pirma ni Imelda sa mga deed of sale ay magiging walang silbi kung ang mismong pundasyon ng kanyang pagmamay-ari ay mapapatunayang isang malaking panlilinlang. Samantala, sa loob ng isang madilim na silid sa itaas na bahagi ng mansyon, si Leora ay nakatayo sa harap ng salamin. Hindi na siya ang babaeng mukhang talunan na nakaharap ni Imelda sa coffee shop. Suot niya ang isang kulay pulang bestida, isang kulay ng babala, isang kulay ng matinding galep, at isang kulay ng muling pagsilang. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot, tanging ang lamig ng isang taong handa nang maningil ng lahat ng utang. Handa na ang lahat, ang mahinang tinig ni Javier sa kanyang earphone. Imelda is about to take the mic. Sa ibaba, tumayo si Imelda sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang ngiti ay abot tenga habang pinagmamasdan ang mga taong nakatingin sa kanya ng may paghanga. Good evening, my dear friends. Simula niya. Ang boses ay puno ng pekeng emosyon. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng ating foundation. Ipinagdiriwang din natin ang kapayapaan. Ang kapayapaang nahanap ko matapos ang maraming taon ng pag-aalaga sa aking mahal na pinsang si Esperanza. Masakit man sa loob ko. Kailangan ko nang magpaalam sa tahanang ito upang bigyan siya ng mas mabuting pasilidad para sa kanyang kalusugan. Ang sakripisyong ito ay para sa kanya. May ilang mga panauhin ang naluha sa kanyang mga salita. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ngumiti si Imelda. Ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang pagiging biktima at bayani. Kaya naman, bago matapos ang gabing ito, gusto kong itaas ang aking baso para sa... Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang buong paligid ay biglang binalot ng kadiliman. Ang tunog ng mga ilaw na sabay-sabay na namatay ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang unos. Ang tawanan at palakpakan ay napalitan ng mga bulong ng paggalito at takot. Isang sandali ng matinding katahimikan ang naghari. Pagkatapos, isang solong spotlight ang biglang bumukas. Ang liwanag nito ay hindi nakatutok kay Imelda, kundi sa itaas na balkonahe ng mansyon. Doon, nakatayo si Leora. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng dilim. Ang kanyang anyo ay hindi anyo ng isang biktima, kundi anyo ng isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang trono. Sa kanyang tabi, ang tunog ng isang malaking screen na dahan-dahang bumababa sa likuran ng entablado ay lumika ng isang nakabibinging tensyon. Tumingin si Leora pababa kay Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim. Tapos na ang pag-arte mo, tita. Ang boses ni Leora ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hardin. Seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngayon, ang katotohanan naman ang magsasalita. Ang bawat mata sa hardin ay nakatingala sa balkonahe, tila nakasaksi ng isang aparisyon.
Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ano pat tanging ang paghinga na lamang ng mga tao ang maririnig sa gitna ng kadiliman. Si Imelda, na kanina'y nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, ay tila isang kandilang unti-unti na uupos. Ang mikropono sa kanyang kamay ay nanginig. Lumilikha ng isang mahinang ugong na nagpapakita ng kanyang nararamdamang kaba. Liora, anong kabaliwan ito? Ang boses ni Imelda ay gumaralgal. Pilit na ibinabalik ang kanyang autoridad. Bumaba ka riyan. Huwag mong sirain ang gabing ito para sa mga taong tinutulungan natin. Ngunit hindi natinag si Liora. Dahan-dahan siyang bumaba sa grandiosong hagdanan ng mansyon. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang hatol na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Nang marating niya ang ibaba, direkta niyang hinarap ang kanyang tiyahin. Ang gabing ito ay hindi para sa kanila, tita. Ang gabing ito ay para sa katarungan. Wika ni Liora. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ni Imelda ay muling nagliwanag. Hindi ito mga larawan ng charity work. Ang unang lumabas ay isang audio recording. Ang boses ni Imelda ay malinaw na narinig ng lahat. Ang malamig at malupit na boses na nakuha ni Liora sa coffee shop. Sino ba naman ang gugustong mag-alaga ng isang baliw na kagaya ni Esperanza? Isang sampal lang, tatahimik na siya. Itatapon na natin ang matandang Esperanza sa isang malayong nursing home sa probinsya kung saan walang makakahanap sa kanya. Isang sama-samang singhap ng pagkagulat ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa dangal ni Imelda. Ang mga sosyal na kaibigan nito ay nagsimulang umurong, tila ayaw madikitan ng dumi ng babaeng kanina lang ay kanilang hinahangaan. Peke ang recording na yan! Edited yan! Sigaw ni Imelda. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy sa tindi ng galit at kahihiyan. Ngunit hindi tumigil doon si Liora. Ang screen ay nagpakita ng mga bank statement. 10 taon ng mga remittance na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. At sa tabi nito, ang mga larawan ni Esperanza sa gitna ng tambak ng basura sa Pasig. Ang kaibahan ng magarang pamumuhay ni Imelda at ang kalunos-lunos na kalagayan ng ina ni Liora ay tila isang sampal sa konsensya ng bawat nakakakita. Ito ba ang sinasabi mong sakripisyo, tita? Tanong ni Crisanto na ngayon ay lumabas na rin mula sa karamihan, kasunod si Javier. Ang itago ang perang para sa nanay namin para lang mabili mo ang mga alahas mo at mabayaran ang mga utang mo sa sugal. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang pamilyar na anino ang lumitaw mula sa likuran ng entablado. Si Aling Nita, suot ang kanyang pinakapormal ngunit simpleng damit, ay lumakad ng may taas na noo. Hawak niya ang kupas na notebook, ang talaarawan ni Esperanza. Ako ang saksi. Ang boses ni Aling Nita ay matatag, bagaman may bahid ng nakaraang takot. Nakita ko kung paano niya gutumin ang senyora. Nakita ko kung paano niya itulak sa hagdanan ang kanyang sariling pinsan. Ang lahat ng hirap ng senyora ay nakasulat dito sa sarili niyang kamay. Ang mga reporter na kanina'y inimbita ni Imelda para sa kanyang papuri ay mabilis na nagunahan. Ang nakakasilaw na liwanag ng mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagtama sa mukha ni Imelda. Hindi na siya makapagtago. Ang kanyang trono ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa kanyang paanan. Sa matinding kawalan ng pag-asa, nawala na ang lahat ng pagiging lady ni Imelda. Ang kanyang mukha ay naging parang isang halimaw. Mga walang utang na loob! Lahat ng ito ay akin! Akin ang mansyong ito! Sigaw niya habang pilit na sinusugod si Liora. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kalmot na nagnanais manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Crisanto. Sa kabilang dako naman, 2 opisyal ng pulisa ang pumasok sa gitna ng entablado. Si Javier,
na may hawak na tunay na warrant of arrest ay iniabot ito sa mga pulis. Imelda Salvador, you are under arrest for estafa, serious physical abuse, and kidnapping. Mariing sabi ng pulis habang nilalagyan ng posas ang mga kamay ni Imelda. Ang tunog ng metal na naglak sa kanyang mga bisig ay tila ang huling tuldok sa kanyang kasamaan. Habang kinakaladkad siya palabas, patuloy pa rin ang kanyang pagmumura at pagsisigaw, ngunit wala nang nakikinig. Ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga kamera at sa mapanuring tingin ng lipunang dati ay kanyang pinaglalaruan. Nang mawala na ang ingay, naiwan ang tatlong magkakapatid sa gitna ng harden. Ang mansyon ay tahimik na uli. Tumingin si Leora sa itaas, sa bintana ng kwarto ng kanyang ina. Doon, nakita niya ang silweta ni Esperanza na nakatanong sa labas, tila nagtataka sa lahat ng liwanag. Nakuha na nila ang katarungan. Ang ahas ay wala na sa kanilang tahanan. Ngunit alam ni Leora, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang laban para muling buuin ang durog na puso at isipan ng kanilang ina. Ang mansyon na dati puno ng halakhak at ngayon ay nabawi na. Mula sa mga kuko ng kataksilan ay tila isang malaking kabaong na gawa sa marmol at semento. Kahit wala na si Imelda, ang kanyang malamig na anino ay tila nakakapit pa rin sa mga dingding, sa bawat kurtinang pelus at sa bawat sulok na naging saksi sa pagdurusa ni Esperanza. Para sa mga anak, ito ay tagumpay. Ngunit para sa ina, ito ay isang bagong piitan na puno ng mga multo ng nakaraan. Nakatayo sina Crisanto at Javier sa labas ng pintuan ng lumang silid ni Esperanza. Naririnig nila ang mahihinang hikbi mula sa loob. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Sa loob ng silid, si Esperanza ay hindi nakahiga sa malambot na kama na inihanda nila. Sa halip, nakasiksik siya sa pagitan ng aparador at ng pader. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang nanginginig ang buong katawan. "Nanay, kain na po kayo!" Pabulong na tawag ni Crisanto. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Paborito niyo po ito, sinigang na hipon. Niluto ko po para sa inyo." Ngunit umiling lang si Esperanza. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit ng mariin. "Hindi po ako magnanakaw. Huwag niyo po akong sasaktan." Paulit-ulit niyang ibinubulong. Ang kanyang isipan ay nakakulong pa rin sa madilim na eskinita sa tabi ng ilog Pasig. Para sa kanya, ang bawat marangyang gamit sa loob ng kwartong iyon ay isang bitag na maaaring gamitin laban sa kanya. Pumasok si Leora sa silid, bit-bit ang isang baso ng gatas. Nakita niya ang kanyang mga kuya na tila mga estatwa ng kawalang pag-asa. Marahan niyang inilapag ang baso sa mesa at lumapit sa kanyang ina. Hindi siya tumayo, kundi naupo rin sa sahig, sa tabi ng sulok kung saan nagtatago si Esperanza. Ang liwanag ng buwan na dumadaloy mula sa bintana ay nagbibigay ng asul na kulay sa silid, nagpapakita sa kulubot na balat at mapuputing buhok ng kanilang ina. Napansin ni Leora ang isang luma at kupas na sugat sa siko ni Esperanza, mula marahil sa pagkakatulak sa kanya sa hagdanan. Ang bawat sugat na iyon ay isang lihim na kwento ng sakit. "Nanay," simula ni Leora, ang kanyang boses ay kasing lambot ng bulak. "Natatandaan niyo po ba noong maliliit pa kami? Noong tuwing may bagyo at takot na takot kami sa kulog?" Walang sagot. Ngunit tumigil si Esperanza sa kanyang pagbulong. "Dadalhin niyo po kaming tatlo sa gitna ng kama ninyo ni tatay," pagpapatuloy ni Leora, habang ang sarili niyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. "Yayapusin niyo po kami ng mahigpit. At pagkatapos, kakantahan niyo po kami ng paborito ninyong awit. Sinasabi niyo po noon, basta magkakasama tayo, walang bagyong makakasira sa atin." Dahan-dahang nagsimulang humuni si Leora. Isang himig na pamilyar, isang melodiya na tila nakabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga alaala. Ang oyayin ni ina.
Sa ugoy ng duyan, muling mahanap ang kapayapaan. Ang tinig ni Liora ay nangiinig sa emosyon, ngunit bawat nota ay puno ng pagmamahal. Sina Crisanto at Javier ay napasandal sa pintuan. Ang kanilang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ang mansyon na dati malamig ay tila unti-unting uminit sa himig ng awiting iyon. Napatigil si Esperanza sa kanyang panginginig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Liora, hindi na may takot, kundi may isang kakatuwang pagtataka. Ang kanyang mga tuyong labi ay bahagyang bumukas, tila sinusubukang sabayan ang himig. Ang awit na iyon, pabulong na sabi ni Esperanza. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Inabot ni Liora ang kamay ng kanyang ina. Sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ni Esperanza. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, ang magaspang at kulubot na kamay ng ina at ang makinis, ngunit pagod na kamay ng anak. Isang daloy ng kuryente ng pagkilala ang tila dumaan sa pagitan nila. Tumingala si Esperanza sa mukha ni Liora. Pinagmasdan niya ang mga mata nito, ang ilong at ang nunal sa tabi ng labi. Ang mga katangiang siya mismo ang nagbigay sa kanyang anak. Ang ulap ng limot sa kanyang isipan ay tila unti-unting hinahawi ng isang malakas na hangin ng pag-ibig. Liora? Ang pangalang iyon ay lumabas mula sa kanyang bibig na tila isang himala. Hindi na ito ang boses ng isang biktima. Ito ang boses ng isang ina. Liora. Anak ko. Napahagulhol si Liora at isinubsob ang kanyang mukha sa kandungan ng kanyang ina. Opo, nanay. Andito na po kami. Hindi na po kami aalis. Patawarin niyo po kami kung natagalan kami. Naramdaman ni Liora ang isang marahan at nanginghinig na kamay na pumatong sa kanyang ulo. Hinahaplos ang kanyang buhok ng may pag-iingat. Tila, natatakot na baka isang panaginip lamang ang lahat. Maging sina Crisanto at Javier ay lumapit at lumuhod sa sahig. Niyayakap ang kanilang ina sa isang mahigpit na bilog ng pamilya. Sa loob ng silid na iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang yaman at ang mansyon ay wala ng halaga. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkikilalang muli ng pusong pinaghiwalay ng maraming taon ng kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Esperanza. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa paligid ng silid at isang lungkot na tila hindi matatakasan ang bumakas sa kanyang muka. Anak, ayoko na rito. Pabulong niyang sabi habang mahigpit na kumakapit sa blusa ni Liora. Masyadong masakit ang bawat dingding ng bahay na ito. Gusto ko nang umuwi sa tunay nating tahanan. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga bintanang pranses ng mansyon. Tila nahihiyang hawakan ang mga kagamitang saksi sa napakaraming pighati. Ngunit para sa tatlong magkakapatid, ang liwanag na ito ay hindi na simbolo ng yaman, kundi isang hudyat ng pag-alis. Tama ang kanilang ina. Ang bawat sulok ng Villa Imelda ay may dalang tinik na patuloy na nagnanaknak sa kanilang mga puso. Hindi sapat ang ginto para burahin ang bawat patak ng luha ni nanay sa bahay na ito. Wika ni Crisanto habang pinagmamasdan ang mga trabahador na naglalabas ng mga huling kahon. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng galit. Tanging ang matibay na determinasyon na lamang ang natira. Napagkasunduan nilang tatlo na ibenta ang mansyon. Ang bawat sentimo na makukuha nila ay hindi nila itatago para sa sarili. Gagamitin nila ito para sa isang layuning mas malaki kaysa sa kanilang pamilya. Ipinagbili nila ang bahay sa isang pamilyang nagnanais. Itong gawing isang paaralan, isang lugar na mapupuno ng tawanan ng mga bata sa halip na mga hikbi ng isang matanda. Lumipat sila sa isang mas maliit na bahay sa labas ng bayan. Ito ay isang simpleng bungalow na napapaligiran ng isang malawak na harden. Walang marmol,
Walang kristal na chandelier, ngunit meron itong mga bintanang malalaki na hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang amoy ng mga bulaklak ng dama de noche. Sa bagong bahay na ito, unting nagbago si Esperanza. Ang kanyang panginginig ay dahan-dahang nawala, pinalitan ng isang mahinahong katahimikan. Hindi na niya kailangang magtago sa sulok. Ngayon, paborito na niyang maupo sa beranda, nakatanaw sa mga halamang muli niyang itinatanim sa tulong ni Liora. Isang hapon, habang nagdidilig sila ng mga rosas, huminto si Esperanza at tumingin sa kanyang mga kamay na may mga bakas ng lupa. Ang lupa ay hindi nagsisinungaling, Liora. Mahina niyang sabi, ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng kapayapaan. Kung aalagaan mo ito ng may pag-ibig, mamumulaklak ito. Hindi tulad ng mga taong ang puso ay parang bato. Niyakap ni Liora ang kanyang ina mula sa likuran. Ang amoy ng sampaguita sa buhok ni Esperanza ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat sugat ng 10 taon nilang pagkakalayo. Hindi rin nagtapos ang kanilang misyon sa sariling tahanan. Itinatag ni Javier at Crisanto ang Esperanza Foundation. Isang bahay kalinga para sa mga matatandang inabandona at kinalimutan ng kani-kanilang mga pamilya. Si Aling Nita ang nagsisilbing punong tagapang-alaga roon. Ibinibigay ang katarungang hindi niya agad na ibigay kay Esperanza noon. Sa bawat matandang kanilang tinutulungan, tila binabawi nila ang bawat araw na nagdusa ang kanilang ina sa tabi ng ilog. Dumating ang gabi ng kanilang unang anibersaryo mula nang muli silang magkasama. Ang hapagkainan ay puno ng mga simpleng putahe, adobong manok, ginisang ampalaya, at mainit na kanin. Ang amoy ng pagkain ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin sa labas. Sina Crisanto, Javier at Liora ay nakaupo sa paligid ng mesa, nagtatawanan habang ginugunita ang mga maliliit na tagumpay sa kanilang foundation. Ngunit tumigil silang lahat nang tumayo si Esperanza at hinawakan ang kanilang mga kamay upang simulan ang panalangin. Ipinikit ni Esperanza ang kanyang mga mata. Panginoon! Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pasasalamat. Salamat sa pagbabalik ng aking mga anak. Salamat sa pagpapaalala sa akin na kahit gaano kadilim ang gabi, ang umaga ay laging dumarating. Salamat sa pagpapatawad at sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong muling mabuhay sa pag-ibig. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, ang mga luha sa kanilang mga pisngi ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Si Esperanza ay kumuha ng isang sandok ng kanin at inilagay ito sa plato ni Crisanto. Pagkatapos ay kay Javier at huli ay kay Liora. Isang simpleng kilos ng pagpapakain, ngunit ito ang huling piraso ng puzzle na bumuo sa kanilang pamilya. Sa labas ng bahay, ang mga bituin ay nagminingning ng maliwanag. Wala na ang mansyon, wala na ang yaman, at wala na ang kanilang mga kaaway. Ang natira na lamang ay ang 4 na taong nahanap muli ang isa't isa sa gitna ng unos. Ang tahanan ay hindi na isang gusali. Ito ay ang init ng mga kamay na nagtatagpo sa ibabaw ng hapagkainan. Lumipas ang 2 taon. Ang hardin sa labas ng kanilang tahanan ay hitik na sa mga namumukadkad na rosas. Bawat talulot ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa bawat paglubog ng araw, ang tanawin ay isang buhay na pagpipinta ng kapayapaan na dati ay inakala nilang imposible ng makamit. Si Imelda, ang babaeng minsang naghari sa kanilang buhay gamit ang lason ng kasinungalingan, ay kasalukuyang nakakulong sa isang malamig at payak na selda. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas, wala na ang kanyang mga pekeng kaibigan. Ang natira na lamang sa kanya ay ang sarili niyang mga alaala na patuloy na bumabagabag sa kanya sa tuwing sasapit ang gabi. Hindi na siya ang reyn ng kinatatakutan ng marami. Siya na lamang ang isang boses na nalulunod sa sarili nitong pagsisisi. Minsan, sa bawat pagbisita ni Liora sa kulungan, hindi na ito ang galit ang dala, kundi ang isang malalim na pagpapatawad. Hindi dahil karapat-dapat si Imelda,
kundi dahil kailangan ni Layora na palayain ang sariling puso mula sa tanikala ng pot. Sa kabilang dako, ang Esperanza Foundation ay patuloy na namumukadkad. Ang bawat matandang kinakalinga roon ay hindi na nakararamdam ng pangungulila. Si Aling Nita, na ngayon ay masaya na sa kanyang tungkulin, ay laging may baong kwento tungkol sa senyora na muling natagpuan ang kanyang ngiti. Si Esperanza, sa kanyang maayos at payapang kalagayan, ay madalas pa ring maupo sa kanyang paboritong silya sa beranda. Ang kanyang isipan ay malinaw na muli, parang isang salamin na nabura ang dumi ng nakaraan. Sa bawat paghaplos niya sa kanyang mga anak, alam niyang hindi na niya kailangang maghanap pa. Ang kanyang mga anak ay ang kanyang tahanan at ang kanyang mga anak ay ang kanyang langit. Sa isang hapunan, muling nagtipon ang pamilya. Walang marangyang dekorasyon, tanging ang init lamang ng mga kandila at ang bango ng bagong lutong pagkain. "Nanay, masaya po ba kayo?" tanong ni Crisanto habang pinagmamasdan ang maamong mukha ng ina. Tumigil si Esperanza sa pagsubo. Tumingin siya sa bawat isa sa kanyang mga anak. Sa mga matang nakita ang hirap ng ibang bansa, sa mga kamay na nagpagod para sa kanila, at sa mga pusong hindi nagbago sa kabila ng lahat. "Anak," simula niya, ang boses ay puno ng lalim. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit. Ito ay ang pagpili na hindi nahayaan ang sakit na diktahan ang ating bukas. Nahanap ko na ang aking kapayapaan, hindi dahil nawala na ang nakaraan, kundi dahil kayo ang naging tulay ko upang tawirin ang bawat unos. Ang aral na iniwan ni Esperanza ay malinaw sa kanilang lahat. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang magpatawad, ang katapangan na harapin ang katotohanan, at ang higit sa lahat, ang pag-ibig na hindi napapagod sa paghihintay. Habang ang mga bituin sa labas ay unti-unting lumiletaw, naramdaman nila ang isang katahimikang hindi na kailanman mababasag. Ang kwento ng kanilang pamilya na dumaan sa apoy ng pagtataksil at sa tubig ng pagdurusa ay nagtapos bilang isang awit ng pag-asa. Ang gabi ay tahimik, ang puso ay payapa, at sa bawat pintig ng kanilang mga puso, iisang katotohanan ang nananatili. Sila ay buo na muli. Hindi man perpekto ang simula, ang kanilang pagtatapos ay isang patunay na sa bawat pagsubok, mayroong pag-ibig na laging nakahandang maghilom at magbalik ng lahat ng nawala. Ang kwentong ito ay hindi lamang pagtatapos ng isang kabanata, kundi simula ng isang bagong pag-asa na mananatili sa ating mga puso habang buhay. Salamat sa inyong walang sawang paglalakbay, kasama ko hanggang sa huling pahinang ito. Habang isinusulat ko ang bawat linya, lalo na noong mga sandaling kailangang maranasan ni Esperanza ang matinding pait ng pag-iisa at kawalan, tila ako rin ang nakaramdam ng bigat sa aking dibdib. Ang kwentong ito ay hindi lamang galing sa aking imahinasyon, kundi hango sa mga totoong hibla ng buhay na nakita ko. Mga buhay na dumaan sa apoy ng pagtataksil, ngunit nagawang bumangon at mamukadkad muli. Naniniwala ako na sa kabila ng anumang dilim, may isang maliit na ningas ng pag-asa na hindi kayang patayin. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ang pinakamataas na uri ng katapangan na maaari nating ibigay sa ating sarili. Parang isang buto na ibinaon sa lupa, ang bawat sakit na ating nararanasan ay nagsisilbing pataba upang tayo ay maging mas matibay at mas malalim ang pag-unawa sa buhay. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa posisyon ni Liora, sa kabila ng lahat ng pasakit na idinulot ng nakaraan, tunay niyo nga bang mapapatawad ang taong sumira sa inyong mundo? O mas pipiliin niyo bang hayaan ng hustisya ang magpasya para sa inyo? Maraming salamat sa pakikinig
at sa pagiging bahagi ng kwentong ito. Kung tumago sa inyong puso ang mensahe ng ating paglalakbay, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at pag-asa. Hanggang sa susunod na kwento, nawa'y laging maging maliwanag ang inyong landas.